Magandang umaga sa inyo lahat. Kami ang Pangkat 5 at narito kami sa Aguinaldo Shrine. Ngayon, ipapakita namin ang iba't ibang klaseng uri ng primaryang batis sa loob ng bahay ni Aguinaldo. Ito ang mga primaryang batis na personal na gamit ni General Emilio Aguinaldo. Sa bandang ito, nakikita natin ang labanan sa Binakayan at naganap ito noong Nobyembre 8 hanggang 10, 1896. Dito naman makikita ang mga banta sa unang Republika ng Pilipinas. Nandito ang Benevolent Assimilation, kontra-proklamasyon ni Pangulong Aguinaldo, ang pagdating ng puwersang Amerikano, unang putok ng digmaan. Ito ang mga lumang sapatos ni General Emilio Aguinaldo na kanyang isinuot at makikita pa natin dito ang iba niya pang mga personal na gamit. Dito naman sa bahagi ito, makikita ninyo ang mga silid ng mga anak na babae ni Aguinaldo. Ang mga silid nila Cristina Aquino Suntay, Maria Aguinaldo Poblete at Carmen Aguinaldo Melencio ay bahagi ng family wing. Sunod sa uso noong mga unang taon ng ika-20 siglo, ang mga kasangkapan at palumuti ay pinaghalong estilong Europeo, Chino at Pilipino. Isa ito sa mga naging primaryang batis ng Museo ng Emilio Aguinaldo ng tawag ngayon ay Aguinaldo Shrine. Muling bahagi ng primaryang batis, ang pambansang dambana ng Pilipinas, ang dambanang Aguinaldo, na matatagpuan sa Kawit, Cavite, ang pook na pinangyarihan ng paghahayag ng kalayaan na nangyari noong Hunyo 12, taong 1898. Ito ay pinangunahan ni General Emilio Aguinaldo at dito nasaksihan ang unang opisyal na pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas na tinahi sa Hong Kong ni Marcela Agoncillo sa tulong ni Lorenzana Agoncillo at Delfina Herbosa. Dito rin unang narinig ng publiko ang tugtugong naging pambansang awit na nilikha ni Julian Felipe. Nasabing komposisyon ay may orihinal na titulong Marcha Filipina Mandalo. Gayunman, matapos italaga ito bilang opisyal ng Marcha ng Pilipinas, pinalitan ni Felipe ang titulo ng Marcha National Filipina. Taong Hunyo 12, 1898 ay deklara ang kasarinlan ng Pilipinas sa isang bayan ng Cavite na tinatawag na Cabo. Dito, sinilang ang unang presidente ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. Sa kasalukuyan, ang bayang ito ay may tuturing na urbanisado at maunlad. Una sa lahat, ang nagtutulong ko sa pagsama sa iyo, which is ang Aguinaldo Shrine, ay kung sino talaga si Emilio Aguinaldo sa history ng Pilipinas, kung ano ang ginampanan niya doon, at isa pang natutunan ko is yung sa mga parte ng kanyang tahanan, kung ano ang pinaglalapan ng mga importanteng kaganapan ng mga panahon ngayon. Ako naman, ang natutunan ko, bilang isang kabataan, kailangan nating pahalagahan yung kalayaan na ating nakamit. Ako naman, ang natutunan ko ay ang kahalagahan ni Emilio Aguinaldo, ang ating unang presidente sa Pilipinas. Natutunan ko is kung ano yung mga kagamitan na ginagamit nila noong unang panahon at kung ano yung mga ganun din yung kagamitan na ginamit nila upang protektahan ng ating bansa. Natutunan ko naman sa Aguinaldo Shrine ay marami palang gamit sila Emilio Aguinaldo na nagpapakita kung paano siya namumuhay. Ang isang mahalagang natutunan ko sa pagbisita sa bahay ni Aguinaldo ay ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan at kabayanihan. Ang natutunan ko naman ay kung paano pahalagaan ang kasaysayan ni Aguinaldo at kung paano naging
bayani si Aguinaldo at kung paano rin siya naging presidente noong unang panahon. At natutunan ko doon ay kung paano mapapalagahan ang lahat ng mga bagay na meron siya noong nabubuhay siya noon sa bahay niya. Kami ang Pangkat 5. At dito na lamang po nagtatapos ang aming proyekto. Maraming salamat sa panonood. Battle lines clouding the picture frame. I could try to